Sa harap ng pinalakas na kampanya kontra smuggling, milyong-milyong pisong halaga ng mga smuggled na agricultural products ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang bodega sa Kawit, Cavite. Ang mga ito, bukod sa smuggled na, mishandled pa. Ang sentro ng balita mula kay Clazel Pardilla, live. Sa bisa ng Letter of Authority, sinalakay ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang isang bodega sa Cavite na lagayan ng parcel ang pronta pero may mga itinatago palang cold storage facility na naglalaman ng mga illegal na produkto. Tila normal na bodega lamang ang lugar na ito sa Kawit, Cavite na lagakan ng daan-daang pirasong parcel. Pero matapos ang ilang araw na surveillance ng Department of Agriculture at Bureau of Customs, hindi lamang pala mga parcel at gamit na packaging material ang nakatambak sa bodegang ito. Nang sirain kasi ang dingding na yan at pasukin ang loob, may nagkukubli palang cold storage facility na ang laman ay mga smuggled na agricultural products. Pagbukas sa mga refrigerated van, lumitaw ang daan-daang kilo ng mga nagyayelong baboy, peking dak at manok mula China, kung saan may ipinatutupad importation ban ng mga naturang produkto dahil sa banta ng bird flu at ASF. Pero hindi lang pala yan, dahil naispatan din ng mga higanteng lapu-lapu na sintigas na ng bato, isinako at basta na lamang inilagay sa semento na pawang walang mga dokumento. Ang kabilang container naman, puno ng mga sangkap na pang shabu-shabu. Isa lamang ang cold storage na ito sa 10 container van na pinasok ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Tumambad ang kahon-kahong smuggled na agricultural products gaya na lamang ng mga produktong karaniwang ginagamit pang shabu-shabu tulad ng dumpling, siomai at frozen meatballs. Ano siya talaga itinago talaga, mayroong false wall. Kung hindi mo to papasukin, nandun ka sa labas, hindi mo siya makikitang may cold storage. Illegal itong cold storage na to, hindi to registered sa NMIS na namamahala sa mga cold storages and warehouses natin. In violation ito ng Republic Act 10611, yung ating Food Safety Act. Delikado ito kung ilalabas sa merkado at nagkaroon na naman ng initial na pag-usisa ang NMIS at nalaman na unfit for human consumption yung karamihan dito sa mga nakumpiska. Aabot sa 100 milyong piso ang halaga ng mga ilegal na produkto. Binigyan naman ng 15 araw ang may-ari na sinasabing Chinese national para magpaliwanag. Paglabag sa Food Safety Act at economic sabotage sa ilalim ng anti-agricultural law ang maaari niyang harapin. Sisirain naman ang mga ilegal na produkto. Angelique, ayon sa Department of Agriculture, ito ay babala sa mga smuggler na sila ay talagang ma-apprehend at mahanap ng DA at ng BOC ang mga itinatago ng mga smuggled agricultural products. Okay, so Clay, sa ngayon, nakapadlock na yan, napasara na ang warehouse at ano rin ang whereabouts ng may-ari ng warehouse? Yes, Angelique, sa ngayon ay nakakandado na itong mga cold storage facility, 10 container van yan na nakaselyo at tanging mga authorized personnel lamang ng DA at ng BOC yung maaring lumapit sa lugar na yan. Sa ngayon ay ang sinasabi ng Bureau of Customs, ang may-ari nitong mga illegal na produkto ay isang Chinese national. Angelique? Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.